Fans dismayado sa Lakers kahit napanalo at LeBron James gagawa na naman ng history. Pero bago yan ay pakilike mo naman ang ating video mga amigo. Hirap na hirap ang Lakers na manalo kontra Washington Wizards kahit na ito ang isa sa pinaka-worst team sa NBA ngayon at kamuntikan pang matalo dahil sa mga huling segundo sa fourth quarter ay nabaliktad ang laban. Sila pa ang naghahabol. Buti na lang ay naibuslo ni Austin Reeves ang kanyang napakahirap na tira at napigilan ni LeBron James ang game-winning shot sana ni Jordan Poole. Kaya umabot pa sa overtime ang laban. Sa overtime, supalpal pa ang inabot ni Jordan Poole dito kay LeBron James at nagawang maipanalo ng Lakers ang laban 134-131. Nanguna itong si Anthony Davis na may 40 points, 15 rebounds, 4 assists at 3 blocks. Si LeBron James ay gumawa din ng 31 points, 4 rebounds, 9 assists at 2 3-pointer. Maging si D'Angelo Russell ay nag-ambag ng 22 points, 6 rebounds, 3 assists at 4 na 3-pointer. Pero pinahirapan sila ni Jordan Poole na napakainit. Gumawa ng 34 points, 5 3-pointer. At si Kyle Kuzma nag-ambag din ng 20 points at maging si Marvin Bagley ay mayroon 23 points. Nagkaroon ng 13 game lead changes at 10 tabla ang laban. Hindi mapigilan ng Lakers ang 3-point shooting ng Wizards na may 17 samantalang 8 lamang para sa kanila. Mahina talaga ang perimeter defense ng Lakers, bagay na dapat pagtuunan ng pansin ni Coach Darvin Ham. Dapat ay laging mix ang depensa at opensa ng kanyang mga player na pinagsasama sa loob ng court. Mas maganda na sana ay hindi masyadong pagsabayin itong si Austin Reeves at D'Lo sa loob ng court o kaya naman si LeBron at Rui. Lalo't mahina nga ang lateral movement ni Rui Hachimura na talagang pinag-iiwanan siya ng offensive player. At saka halos kay LeBron James, AD at kay D'Lo umiikot ang opensa ng Lakers. Subalit ang problema, hindi pa nakakabalik ito si Jared Vanderbilt na isang defensive specialist para sa Lakers. Ang Lakers ngayon ay hindi kagaya ng 2020 kung saan ang kanilang gwardiya ay kayang dumepensa at maaasahan din sa opensa. Malayo si D'Lo at Reeves kina KCP at Danny Green kung depensa ang pag-uusapan. Pero sa opensa ay angat naman itong dalawa. Ngayong season sa perimeter defense talaga ang kahinaan ng Lakers dahil hirap na hirap silang pigilan ang shooter ng kalaban, lalo na pag sinamahan pa ng swerte. Kaya dismayado ang mga fans at napakomment na lang sa social media. Pero kahit na ano pa man, win is a win. Sa linggo, alas 9:30 ng umaga ay kakaharapin na naman nila ang defending champion na Denver Nuggets na talagang this season sa 2 beses na paghaharap nila ay hindi pa nanandalo ang Lakers. So sa pangatlo, makaisa na kaya ang Lakers? Bukod sa inahangad na panalo, dito rin inaasahan na muling gagawa ng history si LeBron James bilang kauna-unahang player na nakaabot sa 40,000 points dahil 9 points na lang ang kulang para maabot niya ito. Kung i-score siya ng below 10 points ay pwedeng hindi niya makuha ito pero mukhang napaka-imposible naman yan. Ayon pa kay Kevin Garnett, pwedeng umabot ng 41,000 bago magretiro si LeBron sa NBA. At nagbiro pa itong si Paul Pierce na makakagawa ng 45,000 points itong si LeBron James bago siya magretiro. At maging si Shaquille O'Neal ay sinabi na si LeBron ay gagawa ng maraming puntos as long as he can para masiguradong wala nang makakabreak pa sa kanyang record. Sa ibang stats, pangalawa si LeBron sa minutes played, pang-4 sa assists, pang-31st sa rebounds, at pang-8 naman sa steals at pang-7 sa game played. Kaya hindi malabo na talagang bago siya magretiro ay pwedeng ang ilan dyan sa stats ay manguna pa siya